Sabi nila, ang kasalanan daw ay parang ulan. Magsisimula sa isang patak hanggang sa hindi mo namamalayan, nalulunod ka na. Hindi ko binalak na maging masamang asawa. Sa loob ng 7 taon, naging anino lang ako sa loob ng sarili kong bahay. Marangya ang lahat pero tuyot ang puso ko. At nung dumating siya, hindi ko hinanap ang kama. Hinanap ko lang ang isang taong makakakita na tao rin ako. Ngayong wala na ang lahat, tinatanong ko ang sarili ko. Kung ikaw ang nasa lugar ko, pipiliin mo bang mamatay sa lungkot sa loob ng isang gintong hawla o mabuhay sa isang pagkakamaling nagparamdam sa iyong buhay ka? Minsan, kapag nakaupo ako rito sa maliit kong beranda sa Pampanga at pinapanood ang paglubog ng araw, naiisip ko, kailan nga ba talaga nagsimulang gumuho ang lahat? Hindi naman kasi, yan parang lindol na bigla na lang yayanig. Para yang anay, unti-unti, tahimik, kinakain ang pundasyon hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang na wala ka ng matayuan. Ang laki ng bahay namin sa Quezon City noon. Sa bawat kanto, may mamahaling florera. Ang sahig, gawa sa puting marmol na sobrang kintab. Pero kahit anong kuskos ng mga katulong, hindi nababawasan ang lamig. Iyong lamig na tumatagos hanggang sa buto ko. 7 taon akong nanirahan doon bilang asawa ni Donato Alcantara. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko, isa lang din ako sa mga palamuti sa sala. Maganda tingnan, maayos ang pagkakalagay, pero walang nakikipag-usap. Naaalala ko pa ang umagang yon. Katatapos lang namin mag-almusal. Si Donato, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, abala sa iPad niya. Amoy mamahaling kape at pabangong panlalaki na sobrang tapang. Yung amoy na nagsasabing, importante ako, marami akong gagawin ngayon. Hindi man lang siya tumitingin sa akin. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana. Ting, ting, ting. Parang metro ng taxi. Nagbibilang ng oras na nasasayang. Mena, tawag niya nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. May ilalagay akong pera sa account mo. Bumili ka ng bagong alahas o kung anong gusto mo. Doña Socorro wants you to look your best sa charity gala next week. Salamat, Donato, sagot ko. Hinintay ko na itanong niya kung kumusta ang gabi ko o kung bakit hindi ako nakatulog. Pero wala. Binabalang niya ang iPad, tumayo, at inayos ang manggas ng kanyang barong na sobrang puti. Parang walang bahid ng kahit anong dumi ng mundo. I'll be in Cebu for 3 days. My flight is at 10. Hinalikan niya ako sa pisngi. Mabilis. Walang lasa. Amoy mint at tagumpay. Paglabas niya, naiwan akong mag-isa sa gitna ng malaking hapag. Doon ko naramdaman yung laging nararamdaman ko tuwing aalis siya. Yung katahimikan na sumisigaw. Tumayo ako para ihatid siya sa pinto. Tradisyon na yata yon. Pagbukas ng malaking pinto na gawa sa nara, bumungad ang sikat ng araw at ang init ng labas. Doon ko siya nakita. Nakatayo si Isandro sa tabi ng itim na SUV. Maayos ang tindig, suot ang asul na uniforme ng driver na laging plantsado ni Nympha. Kung titingnan mo siya, aakalain mong ordinaryong tauhan lang. Pero may kakaiba kay Isandro. Yung mga kamay niya, magaspang, may mga bakas ng langis mula sa pag-aayos ng makina, pero kapag humahawak sa pinto ng kotse, parang ang ingat-ingat niya. Hindi siya katulad ni Donato na laging nagmamadali. Si Isandro,
Laging parang naghihintay. Laging nakamasid. "Good morning, Ma'am Mina," bati niya. Tipid ang ngiti niya, pero yung mga mata niya, hindi yon yung tingin ng isang driver sa amo niya. Ibang klaseng tingin. Parang nakikita niya na kahit nakasuot ako ng mamahaling sutla, nanginginig ang mga kamay ko sa lungkot. "Isandro, pakiingatan ang biyahe niyo," sabi ko, kahit alam ko namang hanggang airport lang sila. "Opo, ma'am. Huwag kayong mag-alala," sagot niya. Pumasok na si Donato sa loob ng kotse nang hindi na muling lumingon. Pero si Isandro, bago siya pumasok sa driver's seat, tumingin muna siya sa akin. Isang segundo lang. Pero sa segundong yon, pakiramdam ko, may isang taong nakapansin na humihinga pa pala ako. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa mawala ito sa dambuhalang gate ng mansyon. Pagkasara ng gate, bumalik na naman ang katahimikan. Bumalik na naman ako sa pagiging palamuti. Huminga ako ng malalim. Akala ko noon, sapat na ang pera. Akala ko, sapat na ang apelyido. Pero habang naglalakad ako pabalik sa loob ng bahay, naramdaman ko ang hapdi sa dibdib ko. Gutom ako. Hindi sa pagkain, kundi sa isang bagay na hindi kayang bilhin ni Donato kahit gaano pa karaming zero ang ilagay niya sa account ko. Hindi ko alam na sa umagang yon, habang nakatayo ako sa marmol naming sahig, nagsimula na palang humakbang ang tadhana palapit sa akin. At ang unang hakbang na yon ay amoy langis ng makina at tapat na pagtingin. Gusto ko sanang pigilan ang sarili ko noon. Gusto ko sanang sabihin sa nakaraan kong sarili, "Mena, pumasok ka na sa loob. Huwag mong tingnan ang driver." Pero huli na. Dahil sa sandaling iyon, mas gusto ko pang masunog sa labas kaysa mamatay sa lamig sa loob ng sarili kong kwarto. At doon nagsimula ang lahat. Isang tingin na hindi dapat, sa taong hindi pwede. Sana hindi ko na lang sinubukang lumabas ng garden noong hapon na yon. Pero alam mo naman ang pakiramdam ng ibon sa hawla. Kahit gaano pa kaginto ang mga rehas, darating ang oras na gusto mo lang makakita ng ibang kulay maliban sa puti at ginto. 3 araw na wala si Donato. Ang akala ko makakahinga ako ng maluwag, pero mali pala ako. Mas lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay dahil naiwan ako kay Doña Socorro. Ang biyenan ko, isang babaeng parang laging may hinahanap na dumi sa mukha mo. Nasa lanay kami, nagkakape. Ang tasa niya, yung fine bone china na manipis pa sa pasensya ko. Naririnig ko lang ang huni ng mga kuliglig at ang tunog ng abaniko niya. Paypay, paypay, paypay. "Mena," pagsisimula niya. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatitig lang siya sa mga rosas sa garden. 7 years na kayo ni Donato. Ang laki ng bahay na to para sa inyong dalawa lang. Kailan mo babalak lagyan ng ingay ang mga hallway namin? Parang may bumara sa lalamunan ko. Ito na naman kami. Ginagawa naman po namin ang lahat, ma. Baka hindi lang pa po binibigay ng Diyos. Ang Diyos nagbibigay sa mga taong marunong mag-alaga sa asawa, sabi niya. Sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Masyado kang malamig. Minsan naiisip ko, baka kaya laging nasa probinsya si Donato ay dahil hindi niya mahanap ang init na kailangan niya sa kwarto niyo. Napayuko ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako ang malamig, na ang anak niya ang hindi ako tinitingnan bilang tao. Pero tumahimik na lang ako. Iyan ang papel ko rito. Ang tumahimik at maging maganda. Nang hindi ko na kaya ang titig niya, nagpaalam ako. Magpapahangin lang po ako sa garden. Lumakad ako palayo. Mabilis. Hanggang sa marating ko ang greenhouse sa likod ng mansyon. Doon,
Amoy basang lupa at mga orchids. Mainit. Masikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa sinabi ni Doña Socorro o dahil sa katotohanang baka tama siya. Baka nga wala na akong silbi. Doon ko nakita si Isandro. Hindi ko alam na naroon siya. Nakasuot lang siya ng puting sando na bakas ang pawis sa likod, abalang nagdidilig ng mga halaman. Ang mga braso niya, banat na banat sa bawat galaw. Iba ang itsura niya kapag hindi siya driver. Mas mukha siyang totoo. Mas mukha siyang buhay. Naramdaman niya yata ang presensya ko, kaya lumingon siya. Agad niyang binaba ang hose at kumuha ng t-shirt na nakasampay sa malapit. "Ma'am Mena, pasensya na po, hindi ko alam na nandito kayo," sabi niya. Halatang nahihiya habang mabilis na isinusuot ang damit niya. "Ayos lang, Isandro. Huwag mo akong intindihin," sagot ko. Umupo ako sa isang maliit na bangko roon. Pakiramdam ko, biglang uminit ang paligid. O baka nahihilo lang ako sa sama ng loob. "Ma'am, ayos lang po ba kayo? Namumutla kayo," tanong niya. Lumapit siya ng kaunti. Amoy lupa siya, amoy araw, at amoy ng isang lalaking nagtatrabaho ng tapat. Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. "Ang init kasi," sabi ko. Sabay paypay sa sarili gamit ang kamay ko. Hindi ko namalayan na nakatitig na pala siya sa akin. Yung titig na hindi mo mahanap sa mga portrait ni Donato sa sala. May lungkot, pero may malasakit. "Sandali po." Umalis siya at pabumalik pagkaraan ng ilang sandali na may dalang baso ng malamig na tubig. "Inumin niyo po muna ito. Baka dahil sa sikat ng araw." Nang abutin ko ang baso, nagkadikit ang mga daliri namin. Sandali lang yon, 1 segundo. Pero parang may kuryenteng gumapang mula sa dulo ng mga daliri ko hanggang sa puso ko. Magaspang ang kamay niya, may mga kalyo, pero sa haplos na yon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang pakiramdam na may nag-aalaga sa akin. Hindi ko agad binawi ang kamay ko. At siya, hindi rin siya lumayo. "Salamat, Isandro," bulong ko. Halos hindi lumabas ang boses ko. "Walang anuman po, Ma'am Mena. Kahit ano, para sa inyo," sagot niya. Ang boses niya, mababa, malalim, parang haplos sa kaluluwa ko. Sa sandaling iyon, sa gitna ng greenhouse na punong-puno ng mga halamang pilit pinapalaki sa loob ng paso, naramdaman ko ang unang bitak sa pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Isang baso ng tubig, 1 segundo ng pagkakadikit ng balat, isang tingin na may malasakit. Maliit na bagay lang, di ba? Pero para sa isang taong unti-unti nang namamatay sa uhaw, kahit isang patak ng tubig, parang karagatan na. Hindi ko alam na sa likod ng mga kurtina sa itaas ng mansyon, may mga matang nagmamasid. At hindi ko rin alam na ang baso ng tubig na yon ang magiging simula ng isang sunog na walang anumang tubig ang makakapag-apula. Alam mo, ang hirap palang magkunwari na walang nangyari kapag ang buong pagkatao mo ay niyanig na ng 1 segundong pagdikit ng balat. Noong gabing iyon, matapos ang tagpo sa greenhouse, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa dambuhalang kama namin ni Donato, nakatingin sa kisame, at pinakikinggan ang bawat tibok ng puso ko. Parang bawat pintig, may binubulong na pangalan. At hindi iyon pangalan ng asawa ko. Kinabukasan, kailangan kong pumunta sa tiyemay ni Belen. Sabi ko kay Doña Socorro, magpapasukat ako para sa gala. Pero ang totoo, gusto ko lang takasan ang mapanuring mga mata niya. "Isandro," tawag ko pagkababa ko sa hagdan.
Naroon na siya sa tapat ng kotse, naghihintay. Nakasuot na naman siya ng uniforme, maayos, formal. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na magawang tumingin sa kanya ng diretso. Handa na po ang sasakyan, Ma'am Mena, sabi niya. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Sa pagkakataong ito, sinadya kong huwag siyang tignan. Pero amoy ko pa rin siya. Yung amoy ng sabon na panlaba at yung kakaibang bango ng balat niya na nahaluan ng init ng araw. Habang bumibiyahe kami patungong Quezon City, tahimik lang sa loob ng kotse. Pero yung katahimikan, hindi na yung dating nakakabingi. Iba na. May tensyon na hindi ko maipaliwanag. Tumingin ako sa rearview mirror at nahuli ko siyang nakatingin din sa akin. Agad siyang umiwas. Isandro, tawag ko. Po, ma'am. Matagal ka na sa pamilya Alcantara, di ba? Sabi ni Donato. Parang pinsan ka na raw nila. Nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa manibela. Yung mga ugat sa kamay niya, bumakat. Opo, bata pa lang ako dito na ako lumaki. Ang tatay ko ang dating driver ni Don at ang nanay ko naman ang naging yaya ni Donato. Maswerte ka, bulong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Bakit niyo naman po nasabi, ma'am? Dahil alam mo kung saan ka nararapat. Alam mo kung ano ang papel mo. Ako, 7 taon na ako rito. Pero hanggang ngayon, pakiramdam ko, isa pa rin akong estranghero. Tumigil ang sasakyan dahil sa trapiko. Huminga ng malalim si Isandro. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas sa salamin. Ma'am Mena, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maswerte ang taong nakakaalam ng lugar niya. Minsan, ang lugar na yon parang kulungan din. Nagulat ako sa sinabi niya. Lumingon ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Na hindi dahil nasa loob ka ng isang magandang bahay ay masaya ka na. Minsan, mas madaling huminga sa labas, kahit wala kang kahit ano. Tumingin siya ng diretso sa akin sa salamin. Nakikita ko po kayo, ma'am. Nakikita ko yung lungkot nyo kapag akala nyo walang nakatingin. Parang huminto ang mundo ko. Sa loob ng 7 taon, ang asawa ko ay hindi napansin ang lungkot ko. Ang biyenan ko, nakita lang ang mga pagkukulang ko. Pero itong lalaking ito, itong driver na itinuturing na tauhan lang, siya ang nakakita sa akin. Bakit mo to sinasabi sa akin, Isandro? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Dahil masakit pong makita na ang isang taong katulad nyo ay unti-unting namamatay sa loob ng bahay na yon. Nakarating kami sa tapat ng shop ni Belen. Bago ako bumaba, hinawakan niya ang pinto pero hindi niya muna binuksan ng tuluyan. Ma'am Mena, tawag niya. Kung kailangan niyo ng kausap, nandito lang ako. Hindi lang bilang driver niyo, kundi bilang isang tao na nakakaintindi sa nararamdaman niyo. Pagbaba ko ng sasakyan, parang lumulutang ako. Pumasok ako sa shop ni Belen na parang wala sa sarili. Sinalubong ako ni Belen, yung matalik kong kaibigan na ang talas ng mata. Mena, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang nakakita ng multo o baka naman anghel, biro niya. Belen, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Hinila ko siya sa loob ng fitting room, doon sa gitna ng mga telang satin at lace. Ano yon? Tungkol ba kay Donato? Hindi, bulong ko. Tungkol kay Isandro. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Belen. Mula sa pagiging biro, naging seryoso siya. Mena, mag-ingat ka. Kilala mo si Doña Socorro at kilala mo ang asawa mo. Huwag mong paglaruan ang apoy
kung hindi mo kayang masunog. Hindi ko pinaglalaruan ang apoy, Belen. Sagot ko habang nakatingin sa salamin. Pero sa loob ng 7 taon, ngayon lang ako nakaramdam ng init. Hindi ko alam. Habang nag-uusap kami, sa labas ng shop, nakatayo pa rin si Isandro sa tabi ng kotse. At hindi ko rin alam na si Nympha, yung katulong naming kanina pa pala nakasunod dahil inutusan ni Doña Socorro na samahan ako, ay nakatayo sa kabilang kanto at pinagmamasdan ang bawat kilos namin. Ang bitak ay lumalalim na at sa bawat segundo na lumilipas, mas mahirap nang bumalik sa dati. Sabi nila, ang pinakamahirap na bahagi ng pagtataksil ay hindi yung mismong gawa, kundi yung sandaling naramdaman mo na wala ka ng balak umatras. Yung alam mong mali, alam mong ikakasira mo ito, pero sa isip mo, ito na lang ang tanging paraan para makahinga ka. Paglabas ko sa shop ni Belen, biglang bumuhos ang ulan. Iyong malakas na buhos na parang gustong hugasan ang lahat ng dumi sa kalsada. Nakatayo lang ako sa ilalim ng awning. Yakap-yakap ang sarili ko. Malamig. At sa bawat patak ng ulan, naririnig ko yung boses ni Belen sa isip ko. Huwag mong paglaruan ang apoy. Nakita ko si Isandro. Hindi siya nakaupo sa loob ng kotse. Nakatayo siya sa labas. Hawak ang isang malaking itim na payong, naghihintay sa akin. Basang-basa na ang balikat niya dahil pinipilit niyang itapat ang payong sa pinto ng shop para hindi ako mabasa. Tumakbo ako patungo sa kanya. Sa ilalim ng payong, biglang naging maliit ang mundo. Sobrang lapit namin sa isa't isa. Naamoy ko yung halumigmig ng ulan sa damit niya. Hinaluan ng amoy ng mint na chewing gum. Ma'am, sakay na po. Bulong niya. Pero hindi ako gumalaw. Tiningnan ko lang siya. Yung buhok niyang basa na humahawi sa noo niya. Yung mga mata niyang laging parang may gustong sabihin pero pinipigilan lang. Isandro, tawag ko. Po? Ayoko pang umuwi. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata niya. Pero hindi siya nagtanong. Tumango lang siya at pinagbuksan ako ng pinto. Habang bumibiyahe kami sa gitna ng baha at trapiko, parang naging isang munting isla ang loob ng kotse. Ang tunog lang ng ulan na humahampas sa bubong at ang mahinang tugtog sa radyo ang naririnig. Malabo na ang mga bintana dahil sa fog. Wala kaming makita sa labas at walang makakita sa amin sa loob. Saan tayo pupunta, ma'am? Tanong niya. Kahit saan. Basta huwag muna sa mansyon. Ayoko munang makita ang mga pader na yon. Itinigil niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, sa ilalim ng mga punong naglalakihan. Pinatay niya ang makina. Biglang naging napakatahimik. Iyong katahimikan na nakakabingi, yung puno ng mga bagay na hindi masabi-sabi. Doon ako nagsimulang umiyak. Hindi humihagulgol, kundi yung mga luhang tahimik na lang na dumadaloy dahil pagod na akong maging matatag. Pagod na akong maging perpektong asawa sa isang lalaking hindi naman ako nakikita. Ma'am Mena, huwag po kayong umiyak, sabi ni Isandro. Ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Ang sakit, Isandro, sabi ko, habang nakatakip ang mga kamay ko sa mukha ko. Parang wala akong kwenta sa bahay na yon. Parang display lang ako. Galit si Doña Socorro dahil wala pa kaming anak. Pero paano ako magkakaanak kung ang asawa ko ni hindi ako mahawakan? Hindi ako mahawakan dahil laging pagod, laging trabaho, laging malayo. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil naramdaman ko ang isang mainit at magaspang na kamay sa balikat ko. Dahan-dahan, iniharap ako ni Isandro sa kanya.
Ginamit niya ang kabilang kamay niya para dahan-dahang punasan ang luha sa pisngi ko gamit ang hinlalaki niya. Ang dahan-dahan ng galaw niya, parang natatakot siyang mabasag ako. Hindi kayo walang kwenta, Mena, bulong niya. Hindi na ma'am ang tawag niya sa akin. Sa mga mata ko, kayo ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. At kung ako lang ang nasa lugar ni Donato, hinding-hindi ko hahayaang lumuha ang mga matang yan. Tumingin ako sa kanya. At sa dilim ng sasakyang yon, nakita ko ang katotohanan. Mahal niya ako. Matagal na. At ako, sa loob ng 7 taon na gutom sa pagmamahal, ang mga salita niya ay parang ulan sa tuyot na lupa. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Pero bigla na lang, ang mga labi namin ay nagtagpo. Isang halik na puno ng pait, lungkot, at matagal na pagtitiis. Hindi ito gaya ng mga halik sa pelikula. Masakit ito. May lasa ng alat ng luha ko. Pero sa bawat dampi, naramdaman ko na buhay ako. Na tao ako. Na may nagmamahal sa akin. Nang humiwalay siya, pareho kaming hingal. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot para sa amin. Mena, patawad, bulong niya. Hinihingal pa rin. Hindi ko dapat ginawa yon. Wag kang humingi ng tawad, sabi ko. Habang hinahawakan ang kamay niya at inilalagay sa tapat ng puso ko. Dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong tumitibok pa pala to. Pero sa gitna ng sandaling yon, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag mula sa mansyon. Si Doña Socorro. Nanginginig ang mga daliri ko nang sagutin ko ang tawag. Mena, nasaan ka na? Sabi ni Nympha. Kanina ka pa raw nakaalis sa shop ni Belen. Bakit hindi pa kayo nakakauwi ni Isandro? Napatingin ako kay Isandro. Ang mukha niya namumutla. Alam namin pareho na simula sa gabing ito, wala na kaming balikan. Tumawid na kami sa linyang bawal. Nakastop po kami, ma. Malakas po ang ulan, hindi kami makakita sa daan. Pagsisinungaling ko. Umuwi na kayo. Ngayon din. Dumating na si Donato. Na-cancel ang flight niya dahil sa bagyo. Binaba ko ang telepono. Parang binuhusan ako ng yelo. Si Donato, nasa bahay na. Tumingin ako kay Isandro. Kailangan nating bumalik. Alam ko, sagot niya. Inayos niya ang sarili niya, binuhay ang makina, at naging driver na naman siya. Pero bago niya itapak ang paa sa silinyador, hinawakan niya ang kamay ko. Isang mabilis, pero mahigpit na pisil. Hindi namin alam, habang nagmamadali kaming umuwi, may isang puting panyo na may burdang ivy ang nalaglag sa sahig ng sasakyan. Isang maliit na bagay na magiging mitya ng mas malaking trahedya. Nanginginig ang buong katawan ko habang binabaybay namin ang daan pabalik sa mansyon. Bawat patak ng ulan sa windshield, parang pintas ng konsensya ko. Inayos ko ang buhok ko, pinunasan ang labi ko gamit ang likod ng kamay ko, at pilit na kinalma ang aking hininga. Mena! Tawag ni Isandro. Nakatingin siya sa daan. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Mag-ingat ka sa loob. Yung mga mata mo. Mamula-mula pa. Susubukan ko, sagot ko. Ikaw rin, Isandro. Huwag kang magpahalata. Pagdating sa tapat ng malaking gate, bumukas ito ng dahan-dahan. Parang bibig ng isang dambuhala na handa kaming lamunin. Paghinto ng kotse sa harap ng mansyon, naroon na si Donato sa pinto. Nakasuot siya ng t-shirt na pambahay, hawak ang isang baso ng whiskey. Nakangiti siya.
Pero ang ngiting iyon ay nagpabigat sa dibdib ko. "Welcome home, honey," sabi ni Donato pagkababa ko. Inakbayan niya ako at hinalikan sa noo. "Sorry, na-cancel ang flight. Muntik na tayong magka-missed call." "Ayos lang, Donato. Mabuti naman at nakauwi ka ng ligtas," sabi ko. Pilit ang ngiti. Lumingon si Donato kay Isandro na kasalukuyang kinukuha ang mga pinamili ko sa trunk. "Isandro, salamat sa pag-uwi sa kanya ng maayos. Ang lakas ng ulan, baka kung ano nang nangyari." "Trabaho ko po yon Don," sagot ni Isandro. Nakayuko siya, hindi tumitingin ng diretso kay Donato. Iyong pagtawag niya ng Don, iyong pagpapakita ng respeto, ay parang sampal sa akin. Dito kami nakatira, dito siya nagtatrabaho, at dito namin ginawa ang bagay na wawasak sa lahat. Pumasok kami sa loob. Ang mansyon ay amoy sampagwita, paborito ni Doña Socorro. At naroon siya, nakaupo sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng dyaryo, pero ang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ko. "Ang tagal niyo yata sa daan?" tanong niya nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. "Opo, ma. Natrapik po kami sa baha malapit sa Tiemay ni Belen," sagot ko. "Ah, ganun ba?" sabi niya. Tumayo siya at lumapit sa akin. Inayos niya ang kwelyo ng blusa ko. Ang mga daliri niya ay malamig, parang patay. "May dumi ka sa pisngi, Mena. Parang bahid ng ulan o luha." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. "Ulan po siguro, ma. Naghanda kami para sa hapunan. Dahil anibersaryo namin sa susunod na araw, naisipan ni Donato na simulan na ang selebrasyon. Nagpaluto siya ng paborito naming pagkain. Pero habang kumakain kami, wala akong malunok. Bawat subo ko, parang may bumabara sa lalamunan ko. "Mena, may regalo ako sa'yo," sabi ni Donato. Inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Sa loob ay isang singsing na may malaking diamante. 7 years. I know I haven't been the best husband lately. Masyado akong abala sa business. But I want to make it up to you. Simula ngayon, mas maglalaan ako ng oras para sa atin." Tiningnan ko ang singsing. Kumikinang ito sa ilalim ng chandelier. Pero para sa akin, hindi yun simbolo ng pag-ibig. Iyon ay simbolo ng utang na hindi ko kayang bayaran. "Salamat, Donato," bulong ko. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam ako na aakyat na sa kwarto para magpahinga. Pero bago ako makarating sa hagdan, narinig ko ang boses ni Nympha mula sa sala. "Sir Donato, Ma'am Socorro, may nalaglag po yata sa kotse kanina nung inilalabas ko yung mga gamit ni Ma'am Mena." Huminto ako sa paghakbang. Lumingon ako at nakita ko si Nympha na may hawak na puting tela, isang panyo. "Kanino to?" tanong ni Donato. Kinuha niya ang panyo at tiningnan ang sulok nito. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa. Alam ko ang panyong iyon. Iyon ang panyong ginamit ni Isandro para punasan ang mga luha ko sa loob ng kotse. "Ivy," basa ni Donato sa borda ng panyo. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Doña Socorro, na ngayon ay nakatitig na rin sa akin nang may mali siya. "Mena, panyo mo ba to? Sino ang Ivy?" Hindi ako makapagsalita. Ang dila ko ay parang naging bato. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata si Isandro na nakatayo sa may pinto ng kusina, nakatitig sa amin. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay puno ng takot. "Ay, Evie!" pag-uulit ni Doña Socorro. "Hindi ba't Isandro Villaseñor ang buong pangalan ng driver mo, Donato?" Nabitiwan ni Donato ang panyo.
Nahulog ito sa marmol na sahig, dahan-dahan, parang isang puting bandila ng pagsuko. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa mansyon ay naging mas nakakabingi kaysa sa kahit anong kulog. Tumingin sa akin si Donato. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng lambing, ngayon ay nagsisimulang punuin ng pagdududa. Mena, bakit nasa iyo ang panyo ng driver ko? Tamstaw sa mupongwo. Kung alam ko lang na ang isang maliit na piraso ng puting tela ang magiging mitya ng pagguho ng mundo ko, sana ay hinayaan ko na lang na matuyo ang mga luha ko sa hangin. Sana hindi ko na lang hinawakan ang panyong yon. Pero huli na. Ang IV na burda sa sulok ng tela ay parang isang hatol na nakasulat sa dugo. Kahit na kulay asul na sinulid lang naman ang gamit doon. Nanatiling nakatitig si Donato sa akin. Ang kamay niya na may hawak na baso ng whiskey ay bahagyang nanginginig. Naririnig ko ang bawat tibok ng puso ko. Mabilis, malakas, parang tambol na nagbababala ng parating na bagyo. Mena? Ulit ni Donato. Ang boses niya ay mahinahon pa rin, pero nandoon na yung talim. Iyong talim na ginagamit niya sa boardroom kapag may hindi siya nagugustuhan sa report ng mga empleyado niya. Bakit nasa sasakyan ang panyo ni Isandro? At bakit parang basang-basa ito? Lumingon ako kay Doña Socorro. Nakangisi siya ng bahagya. Yung ngisi na hindi mo makikita sa labi, kundi sa kislap lang ng kanyang mga mata. Alam niya. Ramdam ko na alam niya. Iyan po ba? Pilit kong sabi. Ang boses ko ay halos maging bulong, pero pinilit kong magmukhang kalmado. Hinawakan ko ang laylayan ng suot kong blusa, nilalaro ang isang maluwag na sinulid doon. Nakalimutan ko pong sabihin, Donato. Naiwan ni Isandro yan sa upuan kanina nung nililinis niya ang loob ng kotse bago tayo umalis sa shop ni Belen. Ginamit ko pampunas ng natapong kape. Cape? Tanong ni Donato. Sabi mo kanina, kaya kayo natagalan ay dahil sa ulan at trapiko. May oras pa kayong magkape. Opo, sa shop ni Belen. Pinagtimpla niya kami habang naghihintay na tumila ang ulan. Pagsisinungaling ko. Iyong pagsisinungaling na parang lason na unti-unting dumadaloy sa lalamunan ko. Ang sarap isuka, pero kailangang lunukin para mabuhay. Tumingin si Donato kay Isandro. Isandro was standing there, rigid, his eyes fixed on the floor. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa gilid ng kanyang binti. Isandro, totoo ba? Tanong ni Donato. Opo, Don, sagot ni Isandro. Hindi siya tumingin kay Donato. Ang boses niya ay matatag, pero alam kong sa loob-loob niya. Pareho kaming nalulunod sa takot. Naiwan ko po ang panyo ko nung naglilinis ako kaninang hapon. Pasensya na po kung naging kalat pa sa sasakyan. Naramdaman ko ang panunuot ng tingin ni Doña Socorro. Lumapit siya sa amin, kinuha ang panyo mula sa lamesa at tiningnan ang burda. Isabel Valdez, bulong ni Doña Socorro. Iyon ang naalala kong pangalan ng isa sa mga kliyente ni Belen na nagpapagawa ng wedding gown, di ba, Mena? Sabi mo kanina, panyo ito ng kliyente. Napatigil ako. Mali. Nakalimutan ko na ang sinabi ko sa kanya kanina bago kami mag-almusal. Nagkabuhol-buhol na ang mga kwento ko. Yun nga po ang akala ko kanina, ma. Bawi ko agad. Pero nung tiningnan ko ng maigi, panyo pala ni Isandro. Nagkamali lang po ako. Tumawa ng mahina si Doña Socorro. Isang tawang walang saya. Masyado ka na yatang pagod, Mena. Marami ka nang nakakalimutan. O baka naman, marami kang pilit na itinatago. Enough, Mama.
sabi ni Donato. Binaba niya ang baso niya sa lamesa. Iyong tunog ng pagtama ng baso sa marmol ay parang putok ng baril sa tahimik na gabi. Panyo lang yan. It's just a handkerchief. Isandro, bumalik ka na sa quarters mo. At Nympha, itapon mo na yan o ilaba. Ayoko nang makita yan sa sala. Tumango si Isandro at mabilis na lumabas. Si Nympha naman ay kinuha ang panyo at naglakad patungong kusina. Pero bago siya lumiko, nakita ko ang mabilis niyang sulyap sa akin. Isang sulyap na puno ng kuryosidad. Umakyat kami ni Donato sa kwarto. Tahimik siya habang nagbibihis. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kalansing ng kanyang relo habang nilalapag niya ito sa nightstand. Mena, tawag niya habang nakatalikod sa akin. Po, huwag ka nang lalabas nang wala si Isandro, ha? Delikado ang panahon ngayon. At ayokong napapagod ka sa paghihintay sa mga shop na yan. Oo po, Donato. Humiga siya sa tabi ko, pero hindi niya ako niyakap. Hindi niya ako hinawakan. Nanatili siyang nakatalikod. At ako, nakatitig lang sa dilim. Naisip ko si Isandro. Naisip ko yung init ng halik niya sa ilalim ng ulan. At naisip ko yung puting panyo na may burdang IV. Ang daling magsinungaling. No? Pero ang hirap panindigan kapag ang katotohanan ay nakatago na sa ilalim ng balat mo, kumikitirot, gustong lumabas. Hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, kung binawi ko ba ang lahat nung gabing yon? Kung umamin ba ako kay Donato, mababago ba ang katapusan? O sadyang itinadhana na ang lahat na magtapos sa isang madugong gabi? Hindi ko alam na habang sinusubukan kong matulog, si Isandro pala ay nakatayo sa labas ng mansyon, nakatingin sa bintana ng kwarto ko. At sa kabilang kwarto, si Doña Socorro ay nagsisimula nang buksan ang mga security camera recordings ng mansyon. Isang hakbang na lang. Isang maling galaw pa. At ang pader na pilit kong itinatayo ay guguho na sa tapat namin. Ang pinakamahirap na umaga ay yung umaga pagkatapos ng isang gabi ng kasinungalingan. Paggising ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa pakiramdam na bawat hininga ko sa loob ng kwartong iyon ay ninanakaw ko lang. Wala na si Donato sa tabi ko pagdilat ko. Maaga siyang umalis para sa isang meeting, pero naiwan ang amoy ng kanyang pabango sa unan. Isang paalala na kahit gaano ko pa gustong tumakas, nakatali pa rin ako sa kanya. Bumaba ako para mag-almusal, pero pagdating ko sa dining room, tanging si Doña Socorro lang ang naroon. Nakaupo siya sa kabisera, tinititigan ang kanyang tasa ng tsaa, na parang may binabasa siyang kapalaran doon. Good morning, ma. Bati ko. Hindi siya sumagot agad. Pinanood niya muna akong maupo at magsalin ng juice. Mena, napansin mo ba? Parang ang lalim ng iniisip ni Isandro nitong mga nakaraang araw. Kahit sa pagmamaneho, parang wala siya sa sarili. Halos mabitawan ko ang kutsara. Baka pagod lang po siya, ma. Marami rin po kasing errands nitong mga nakaraan. O baka naman marami siyang itinatagong hindi niya masabi-sabi, dagdag ni Doña Socorro. Tumingin siya ng direkta sa mga mata ko. Alam mo, Mena, ang katotohanan ay parang amoy ng patay na daga. Kahit gaano mo pa itago sa ilalim ng sahig, darating ang araw na lalabas at lalabas ang baho nito. At kapag nangyari yon, lahat ng nasa loob ng bahay ay madadamay. Hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Tumayo ako at nagpaalam na pupunta lang sa garden.
Kailangan kong huminga. Kailangan ko ng hangin na hindi amoy pagdududa. Naglakad ako patungo sa greenhouse, ang paborito kong takbuhan. Pero bago pa ako makarating doon, bigla akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Parang umiikot ang paligid. Napahawak ako sa isang poste ng gazebo para hindi matumba. At kasunod noon, ang isang pamilyar pero nakakatakot na sensasyon. Ang sikmura ko. Parang bumabaliktad. Tumakbo ako sa gilid ng mga halaman at doon ako nagsuka. Walang lumabas kundi tubig at apdo. Pero ang hapdi sa lalamunan ko ay walang-wala kumpara sa kaba sa dibdib ko. Mena! Isang boses ang tumawag sa akin. Si Isandro. Patakbo siyang lumapit. Bitbit ang isang malinis na basahan at bote ng tubig. Inalalayan niya ako sa likod. Ang init ng kamay niya ay agad na nagpatahimik sa panginginig ko. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakas ang takot sa boses niya. Hindi ko alam. Bigla na lang akong nahilo. Bulong ko habang pinapahid ang bibig ko. Isandro, kailangan mong lumayo. Baka may makakita sa atin. Wala akong pakialam kung may makakita, sabi niya. Pero lumingon pa rin siya sa paligid. Namumutla ka. Kailangan mong magpatingin sa doktor. Tumingin ako sa kanya at doon, sa gitna ng sikat ng araw at amoy ng basang lupa, isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa isip ko. 7 taon kaming sumusubok ni Donato, pero bigo. Pero ang huling gabi namin ni Isandro, ang mga nakaraang linggo, Isandro, tawag ko, halos hindi marinig ang boses ko. Ilang linggo na ba ang nakalipas simula nung gabing yon? Napatitig siya sa akin. Nakita ko ang dahan-dahang pag-unawa sa kanyang mga mata. Ang takot na nararamdaman ko ay nagsimula ring gumapang sa mukha niya. Mena, huwag mong sabihing, hindi niya natapos ang sasabihin niya. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko. Iba to, Isandro. Hindi ito simpleng hilo lang. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng mga yapak sa graba. Mabilis na lumayo si Isandro at nagkunwaring tinitingnan ang mga orchids. Lumitaw si Nympha mula sa likod ng mga halaman. May dalang tray ng merienda. Ma'am Mena, pinapatawag po kayo ni Doña Socorro sa sala. May dumating pong package para sa inyo, sabi ni Nympha. Ang mga mata niya ay palipat-lipat sa amin ni Isandro. Ayos lang po ba kayo? Bakit parang may nangyari rito? Wala, Nympha. Nahilo lang ako sa init, sabi ko habang naglalakad palayo. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Doña Socorro na may hawak na maliit na box. Mena, heto na yung mga vitamins na inorder ni Donato para sa'yo. Sabi niya, gusto niyang maging malakas ka. Lalo na't plano niyang magbakasyon tayo sa susunod na buwan para makabuo na tayo ng pamilya. Tiningnan ko ang box ng vitamins. Pagkatapos ay napahawak ako sa tiyan ko. Ang pinaka-ironic na bahagi ng buhay, yung sandaling nakamit mo na ang matagal mo nang pinagdarasal, ang magkaroon ng anak, pero sa maling panahon, sa maling tao, at sa maling pagkakataon. Kung buntis nga ako, sino ang ama? Si Donato na legal kong asawa pero matagal nang malamig sa akin? O si Isandro, ang lalaking nagparamdam sa akin na buhay ako, pero isang malaking pagkakamali sa mata ng mundo? Hindi ko alam na sa labas, si Isandro ay nakasandal sa pader. Hawak ang kanyang ulo, habang sa kabilang panig ng mansyon, si Doña Socorro ay binubuksan na ang listahan ng mga huling tawag sa landline ng bahay. Ang lihim namin ay hindi na lang isang panyo o isang halik. May buhay na sa loob ko
na hindi ko kayang itago habang buhay. Ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ay hindi kapag pinapili ka sa pagitan ng tama at mali. Madali yon. Ang pinakamahirap ay kapag parehong mali ang pagpipilian mo at kung alin man ang piliin mo, may tiyak na masisira. Kinaumagahan, ginamit ko ang dahilan na kailangan ko ng panibagong fitting para makaalis ng bahay. Si Isandro ang nagmaneho. Wala kaming imikan sa loob ng kotse, pero alam naming pareho kung saan talaga kami pupunta. Sa isang maliit na klinika sa tapat ng shop ni Belen. Paglabas ko ng klinika, nandoon na si Isandro sa tabi ng pinto, naghihintay. Nang magtama ang paningin namin, hindi ko na kinailangang magsalita. Nakita niya sa mga mata ko, sa paghawak ko sa papel na naglalaman ng resulta. Positive. Buntis ako. 7 linggo. Hinila niya ako papasok sa shop ni Belen. Wala pang masyadong tao. Pagpasok namin sa likod, sa maliit na kwarto kung saan nakatago ang mga telang hindi pa natatabas, doon ko na ibinagsak ang lahat. Umiyak ako na parang bata. Habang hawak ang maliit na papel na magbabago ng buhay naming lahat. Mena! Lumapit si Isandro at niyakap ako ng mahigpit. Tahan na! Huwag kang umiyak! Paano ako hindi iiyak, Isandro? Anong gagawin ko? Hikbi ko sa dibdib niya. 7 linggo. Yung huling beses na may nangyari sa amin ni Donato ay nung anibersaryo natin nung nakaraang buwan. Pero yung sa atin, Isandro, sayo to. Alam kong sayo to. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya. Kayo lang ang pangarap ko, Mena. At ngayon, nagdadalang tao ka ng anak ko. Bumitaw siya at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Umalis na tayo rito. Sasama ako sayo. Kahit saang probinsya, kahit walang yaman, basta magkakasama tayo. Kaya kong magtrabaho. Kaya kong buhayin kayo ng anak ko. Tiningnan ko siya sa mga mata. Nandoon ang tapang, nandoon ang pag-ibig. Pero nandoon din ang katotohanang hindi niya nakikita. Ang Isandro, hindi ganun kadali yon. Bulong ko habang umiiling. Ano? Tatakas tayo? Paano? Hahanapin ako ni Donato at mas lalo tayong hindi lulubayan ni Doña Socorro. Pag nalaman nilang ninakaw mo ako sa kanila, hindi sila titigil hanggat hindi kanila napapakulong. At yung bata, anong klaseng buhay ang ibibigay natin sa kanya? Isang buhay na laging nagtatago? Kaysa naman manatili ka riyan sa bahay na yan na parang patay. Medyo tumaas ang boses niya. Mena, asawa ka lang sa papel. Pero itong nasa tiyan mo, anak ko ito. Dugo at laman ko. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa pangangalaga ng iba. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tigas kay Isandro. Ang dating tahimik na anino na laging sumusunod, ngayon ay nakatayo sa harap ko bilang isang lalaking handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Pero ang pamilyang yon ay nakatayo sa pagkakamali. Kung umalis ako ngayon, Isandro, mawawala sa akin ang lahat. Hindi lang ang pera, kundi ang pangalan ko, ang reputasyon ko. Alam kong ang tunog ng mga salitang bon kung masalitang yon ay parang makasarili, parang matapobre. Pero iyon ang mundong ginagalawan ko. At kung malaman nila ang totoo, wawasakin nila tayo. Wawasakin nila ang bata. Natahimik siya. Nakita ko kung paano namatay ang liwanag sa mga mata niya. Unti-unti niyang binitiwan ang pisngi ko. Kaya pala, mas pipiliin mong magsinungaling? Mahina niyang tanong, puno ng pait. Sasabihin mo kay Donato na sa kanya ang batang yan? Ipapasa mo sa asawa mong hindi ka man lang kayang tingnan
ang anak natin. Isandro, parang awa mo na. Intindihin mo. Ito lang ang paraan para mailigtas ko kayong dalawa. Maiingatan ko ang bata sa loob ng bahay. At ikaw, mananatili ka rito. Makikita mo siya. Kahit paano, malapit tayo sa isa't isa. Umiling siya nang hihina. Mena, pag ginawa mo yan, parang pinatay mo na rin ako araw-araw. Paano ko matitingnan ang anak ko na tinatawag na Papa ang ibang lalaki? Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Belen, namumutla at nanginginig ang mga labi. Mena, Isandro, nanginginig ang boses ni Belen. Dumating si Donato. Nandito siya sa labas. Nagtatanong kung tapos na daw ba ang fitting mo. Kasi susunduin ka na daw niya. Pakiramdam ko, gumuho ang sahig na kinatatayuan ko. Paanong nandito si Donato? Wala siyang pasabi. Wala siyang tawag. Isandro, lumabas ka sa likod. Ngayon na. Utos ko sa kanya. Kinuha ko ang papel ng resulta ng klinika at isiniksik sa ilalim ng bra ko. Belen, ayusin mo yung damit ko, parang awa mo na. Tumango si Belen at mabilis na kinuha ang isang panukat. Nagsimulang umarte. Si Isandro ay nakatitig pa rin sa akin. May mga luhang namumuo sa mga mata niya. Isandro, umalis ka na! Pabulong kong sigaw. Mena, sabi niya, ang boses ay parang isang taong sumusuko na. Kung yan ang pipiliin mo, baka huli na talaga ang lahat para sa atin. Lumabas siya sa likurang pinto. Eksaktong pagkapatak ng mga segundo, bumukas ng tuluyan ang pintuan. Nakangiti si Donato. Pumasok sa kwarto habang may dalang bulaklak. Tapos na ba ang asawa ko, Belen? Tanong ni Donato. Lumapit siya sa akin at humalik sa pisngi ko. Naisip ko lang na isurprise ka for lunch. Ang dami mong errands nitong mga nakaraan. Baka nakakalimutan mo nang mag-relax. Ngumiti ako sa kanya. Iyong ngiting pinilit kong buuin mula sa takot at panginginig. Oo, tapos na. Salamat, Donato. Hinawakan niya ang kamay ko. At habang naglalakad kami palabas ng shop, hawak ang kamay ng asawa ko. Sa kabilang kalye, nakita ko si Isandro. Nakatayo sa ulan, pinapanood kaming lumayo. Ngayong buntis ako, alam kong hindi ko na maitatago pa nang matagal ang totoo. Ibibigay ko sa asawa ko ang anak ng driver namin. Iyon ang desisyon ko. At iyon ang desisyong sisira sa aking lahat. Minsan, ang pinakanakakatakot na tunog sa mundo ay hindi ang sigaw ng galit, kundi ang tawa ng isang taong niloloko mo. Noong gabing ibinalita ko kay Donato na magiging tatay na siya, para siyang bata na nanalo sa loto. Nagpabukas siya ng pinakamahal na wine sa bar niya. Uminom siya, tumawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, niyakap niya ako ng mahigpit. Iyong yakap na parang ayaw na niya akong pakawalan. Pero habang nakabaon ang mukha ko sa balikat niya, ang tanging nararamdaman ko lang ay ang panlalamig ng sikmura ko. Bawat haplos niya sa tiyan ko, parang sinusunog ang balat ko. Alam ko ang katotohanan. Ninanakaw ko ang ligaya niya para ibigay sa isang kasinungalingan. Mena, salamat! Bulong niya sa akin habang magkadikit ang mga noo namin. Amoy alak siya, pero ang tingin niya ay punong-puno ng pag-asa. I thought there was something wrong with me. I thought I failed you as a husband. Pero heto na ang sagot sa lahat. Paano ko sasabihin sa kanya na ang sagot na yon ay bunga ng pagtataksil ko?
Paano ko sasabihin na ang dugong nananalaytay sa loob ko ay hindi sa kanya kundi sa lalaking naghihintay sa labas, sa dilim ng garahe? Simula noong gabing yon, nagbago ang lahat sa loob ng mansyon. Naging mahal na reyna ako. Hindi na ako pinapayagan ni Donato na maglakad ng mabilis. Bawat kain ko, binabantayan niya. Bumili siya ng mga libro tungkol sa pagiging ama at gabi-gabi, kinakausap niya ang tiyan ko. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang makita si Donato na unting nagiging mas mabuting tao dahil sa isang batang hindi naman sa kanya. Samantalang si Isandro, ang tunay na ama, ay nananatiling anino. May isang hapon na kailangang magpa-check up ako. Si Isandro ang nagmaneho sa akin, gaya ng dati. Pero sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay parang isang matalim na kutsilyo. Tinitingnan ko siya sa rearview mirror. Ang mga mata niya ay malalim ang itim na paligid. Halatang hindi nakakatulog. Isandro, tawag ko. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa daan. Ang mga kamay niya ay nakakapit sa manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko-daliri. Isandro, please! Magsalita ka naman. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Humarap siya sa akin at nakita ko ang galit at pait sa kanyang mga mata. Anong gusto mong sabihin ko, Mena? Na masaya ako? Na natutuwa ako dahil napanood ko kanina si Donato na hinahalikan ng kamay mo habang inaalalayan ka pasakay. Ang boses niya ay nanginginig sa pigil na emosyon. Anak ko yan, Mena. Pero bawat segundo, nararamdaman kong binubura mo ako sa buhay niya. Ginagawa ko to para sa kaligtasan natin. Giit ko. Isandro, isipin mo naman ang kahihinatnan pag nalaman nila. Ang iniisip ko ay ang katotohanan, sabi niya. Gabi-gabi, iniisip ko kung paano ko magagawang driver mo lang habang lumalaki ang anak ko sa ilalim ng pangalan ng ibang lalaki. Hindi ko alam kung kaya ko pa to, Mena. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang manahimik. Bumalik kami sa mansyon nang hindi na muling nag-usap. Pero pagpasok ko sa sala, bumungad sa akin si Doña Socorro. Nakatayo siya sa tapat ng landline. May hawak na mahabang papel. Isang billing statement ng telepono. Mena, tawag niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Nagtataka lang ako. Bakit nitong mga nakaraang buwan, halos gabi-gabi ay may tumatawag mula rito sa mansyon patungo sa isang numero sa Pampanga. At nung chinek ko, ang numerong yon ay pag-aari ng isang tiyahin ni Isandro. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo ko. Iyong mga gabing hindi ako makatulog at tumatawag ako kay Isandro sa quarters niya gamit ang extension sa kwarto. Akala ko hindi mapapansin. At isa pa, dagdag ni Doña Socorro habang lumalapit sa akin. May kinuha siyang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Isang pregnancy test kit, yung ginamit ko sa shop ni Belen, na akala ko ay naitapon ko na nang maayos sa basurahan sa labas. Nakita ito ni Nympha sa ilalim ng upuan ng kotse nung naglilinis siya. 7 weeks, Mena. Kung bibilangin natin mula nung huling uwi ni Donato mula sa Cebu, parang hindi nagtutugma ang petsa. Diba? Tiningnan ko si Doña Socorro. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang buwaya na nakahanap na ng kanyang biktima. Donato is blinded by his desire to be a father. Bulong niya sa tenga ko. Amoy matandang pabango at panganib. But I am not. Hahanapin ko ang katotohanan, Mena. At kapag napatunayan ko ang hinala ko, sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang mawawalan. Isasama ko ang driver na yan sa impyerno. Tumalikod siya at iniwan akong nakatayo sa gitna ng sala.
Sa labas, narinig ko ang pag-andar ng makina ng kotse. Si Isandro, paalis na naman para sa isa pang errand. Hindi ko alam kung sino ang unang bibigay. Si Isandro na napapagod na sa lihim o si Doña Socorro na unti-unti nang hinuhukay ang libingan namin. Ang tanging alam ko lang, ang batang nasa loob ko ay hindi na simbolo ng pag-asa. Siya na ang mitya ng isang pagsabog na wawasak sa pamilyang Alcantara. Hindi ko alam kung paano ko nakayanang huminga sa mga sumunod na linggo. Para akong naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Bawat hakbang ko, nakakarinig ako ng langit-ngit. Bawat galaw ko, hinihintay ko kung kailan ako tuluyang mahuhulog sa malamig na tubig. Naging masigasig si Donato sa paghahanda. Isang hapon, dumating siya na may dalang mga gamit ng bata, kulay puti at asul. Isang maliit na sapatos na kasya lang sa palad ko. "Tingnan mo to, Mena," sabi niya, ang lapad ng ngiti. Sabi ng doktor, malakas ang heartbeat. He's going to be a fighter. Parang ako. Fighters. Iyon ang tawag niya sa amin. Pero habang hinahawakan ko yung maliit na sapatos, ang naiisip ko lang ay ang mga kamay ni Isandro. Yung mga kamay na magaspang pero maingat. Iyong kamay na tunay na nagmamay-ari sa batang ito. "Donato, masyado pang maaga para sa mga to," bulong ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. "Walang maaga para sa panganay ko," sagot niya. Hinawakan niya ang pisngi ko. "Mena, thank you. You completed me." You completed me. Ang sarap pakinggan. Pero bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa konsensya ko. Isang gabi, hindi ako makatulog. Lumabas ako para uminom ng tubig. Sa dilim ng kusina, nakita ko si Isandro. Nakatayo siya malapit sa lababo, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya nakasuot ng uniforme. Nakasando lang siya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang lungkot sa kanyang mga balikat. "Isandro," tawag ko sa mahinang boses. Lumingon siya. Ang mga mata niya ay parang sa isang sugatang hayop. "Bakit gising ka pa?" Hindi ako makatulog. Ang dami kong iniisip. Lumapit siya sa akin. Hindi siya tumigil hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan namin. Amoy sigarilyo siya, isang bisyo na alam kong binalikan niya dahil sa tensyon. "Narinig ko si Donato kanina," sabi niya. Ang boses ay paos. "Nagpapaplano na siya para sa nursery." Sabi niya, gusto niyang ipangalan sa tatay niya ang bata. Ang tatay niya, Mena, hindi sa akin. "Isandro, please. Hanggang kailan, Mena? Hanggang kailan ko kailangang panoorin ang sarili kong buhay na kinukuha ng iba? Anak ko yan. Ako ang kasama mo nung mga gabing umiiyak ka. Ako ang nakakita sa'yo nung iniwan ka niya sa lamig. Pero bakit siya ang may karapatang maging masaya?" Hinawakan niya ang braso ko. Medyo mahigpit. "Minsan gusto ko na lang sumigaw. Gusto kong pumasok sa kwarto niyo at sabihin ang totoo. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang himala niya ay galing sa driver niya." "Huwag kang mabaliw, Isandro!" Pabulong kong sigaw, habang pilit na kumakawala. "Papatayin ka niya. Sisirain niya tayo." Patay na ako, Mena. Matagal na akong patay simula nung araw na pumayag akong maging anino mo lang. Bago pa kami makapag-usap ng mas matagal, narinig namin ang pagbukas ng ilaw sa pasilyo. Mabilis na lumayo si Isandro at lumabas sa pinto sa likod. Paglingon ko, naroon si Doña Socorro. Nakasuot siya ng satin na robe,
Ang buhok ay maayos pa rin kahit gabi na. Mena, anong ginagawa mo rito sa dilim? Tanong niya. Ang mga mata niya ay dahan-dahang gumala sa kusina hanggang sa huminto sa pinto sa likod na bahagyang nakabukas pa. Uminom lang po ng tubig, ma. Ganun ba? Akala ko may kausap ka. Parang may narinig akong boses ng lalaki. Sabi niya. Lumapit siya sa akin, inayos ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Ang haplos niya ay parang haplos ng isang ahas. Mag-ingat ka, Mena. Sa kalagayan mo, bawal ang masyadong maraming sikreto. Nakaka-stress yan sa baby. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. By the way, nag-set ako ng appointment sa isang espesyalistang kaibigan ko bukas. Gusto ko ng full genetic screening. Alam mo na, para masiguradong walang congenital diseases ang magiging apo ko. Donato agreed. It's for the best, right? Genetic screening. Parang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ko. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa katotohanan. Gusto niyang malaman kung ang dugo ba ni Donato ang nananalaytay sa batang nasa loob ko. Ma, kailangan ba talaga yon? Sabi ng doktor. Okay naman ang lahat. Sigurado lang tayo, Mena. Putol niya sa akin. Ayaw nating magkaroon ng sorpresa sa huli. 'Di ba? Iniwan niya akong mag-isa sa kusina. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. Napahawak ako sa lababo para hindi matumba. Ito na yon, ang punto ng pagbasag. Ang pader na pilit kong itinatayo ay hindi lang basta nagkakabitak. Ito ay guguho na sa mismong harap ko. At sa pagkakataong ito, wala nang ulan na makakapagtago sa mga luha ko. Wala nang panyong makakapunas sa katotohanan. Pagtingin ko sa labas ng bintana, nakita ko si Isandro. Nakatayo pa rin siya sa dilim. Parang isang bantay na naghihintay ng hudyat. Hindi ko alam kung maililigtas ko pa ba ang bata o kung maililigtas ko pa ba ang sarili ko. Ang tanging alam ko lang, bukas. Ang lahat ng kasinungalingan ko ay haharap na sa kanyang katapusan. Kung mayroon mang isang araw sa buhay ko na gusto kong burahin sa kalendaryo, iyon ay ang araw na tinawag ni Doña Socorro na prosebura para sa kaligtasan. Pero sa totoo lang, alam nating lahat kung ano talaga iyon. Hindi iyon check-up. Hindi iyon screening. Iyon ay ang bitay na dahan-dahang isinasabit sa leeg ko. Nagising ako ng may mabigat na pakiramdam. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakadagan sa dibdib mo? Yung bawat paghinga mo ay parang may kasamang bubog? Ganoon yon. Tiningnan ko si Donato sa tabi ko. Tulog pa siya, mahimbing. May bahagyang ngiti sa mga labi. Siguro nananaginip siya tungkol sa batang ipapangalan niya sa tatay niya. Ang sakit tignan, no? Ang makita yung taong mahal mo o yung taong dapat mong mahalin na masaya sa isang kasinungalingang ikaw mismo ang bumuo. Kung alam lang niya na ang pangarap niya ay mitya ng pagkasira niya bilang lalaki. Mena, bulong niya nang magising siya at mapansin na nakatitig ako sa kanya. Hinilan niya ako palapit at hinalikan sa noo. Are you ready? Don't be nervous. Normal lang naman ang screening na, to sabi ni Mama. It's for the baby. Oh, Donato, ready na ako. Pagsisinungaling ko. Yung boses ko, parang galing sa ilalim ng lupa. Pagbaba namin, nandoon na si Isandro sa tapat ng sasakyan. Nakasuot siya ng uniforme. Pero yung mga mata niya, Diyos ko, yung mga mata niya, punong-puno ng galit na pilit niyang ikunukubli. Sa bawat pagbukas niya ng pinto, sa bawat pag-alalay niya sa akin, nararamdaman ko ang kuryente ng desperasyon niya. Habang bumibiyahe kami patungo sa ospital, nasa backseat kami ni Donato.
Hawak-hawak niya ang kamay ko, hinahaplos-haplos ang mga daliri ko. Pero ang paningin ko ay nakatuon sa rearview mirror. Nakita ko si Isandro. Nakatingin din siya sa akin. Ang tingin niya ay parang nagsusumamo, parang sinasabi na, Mena, itigil na natin to. Aminin na natin bago pa nila tayo hubaran ng katotohanan. Pero nanatili akong tahimik. Duwag ako eh. Natatakot ako sa sasabihin ng mga tao. Natatakot ako sa sasabihin ni Doña Socorro. Natatakot ako na mawala ang lahat ng marangyang bagay na nakasanayan ko na. Nakarating kami sa ospital. Pagpasok namin sa private suite, nandoon na si Doña Socorro kasama ang isang doktor na matagal na niyang kaibigan. Ang amoy ng disinfectant, ang lamig ng aircon, ang tunog ng mga kagamitang medikal, lahat yon ay parang mga instrumentong gagamitin para buksan ang lihim ko. Maupo ka, Mena, sabi ni Doña Socorro. Ang ngiti niya ay hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Dr. Abad will handle everything. Simple blood extraction lang naman to para sa genetic markers. Tumingin ako kay Donato. Donato, pwede bang lumabas muna kayo ni Mama? Medyo nahihilo ako kapag nakakakita ng karayom. Of course, honey. We'll be just outside, sabi ni Donato. Hinalikan niya ako sa pisngi bago sila lumabas ni Doña Socorro. Naiwan ako sa loob kasama ang doktor. Pero bago pa makalapit ang doktor sa akin, bumukas ang pinto. Pumasok si Isandro. May dala siyang folder. Kunwari ay may iniabot na nakalimutang dokumento mula sa sasakyan. Isandro, anong ginagawa mo rito? Bulong ko. Kinakabahan. Hindi siya sumagot sa akin. Tumingin siya sa doktor. Dok, sandali lang po. May kailangan lang akong itanong kay Ma'am Mena tungkol sa appointment niya bukas. Nang makalabas ang doktor para kumuha ng iba pang kagamitan, mabilis na lumapit sa akin si Isandro. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Halos yugyugin ako. Mena, huwag kang pumayag. Pabulong na sigaw niya. Pag kinuha nila ang dugo mo, pag kinuha nila ang sample, tapos na tayo. Lalabas at lalabas na hindi si Donato ang ama. Anong gagawin mo pag nandoon na ang resulta? Itatakwil ka nila. Itatapon ka nila na parang basura. Isandro, wala na akong magagawa. Si Doña Socorro ang nag-ayos nito. Sabi ko, nagsisimula ng umiyak. May magagawa tayo. Tumakas na tayo ngayon. Habang nasa labas sila, lumabas tayo sa back exit. May sasakyan ako sa malapit. Kahit saan, Mena. Basta magkasama tayo ng anak ko. Tiningnan ko siya. Sa sandaling iyon, nakita ko ang lalaking handang itapon ang lahat para sa akin. Ang driver na handang maging bayani. Pero tumingin ako sa pintuan kung nasaan si Donato. Ang lalaking nagbigay sa akin ng lahat ng karangyaan, pero hindi ang pag-ibig na kailangan ko. Hindi ko kaya, Isandro. Bulong ko. Hindi ko kayang mamuhay sa hirap. Hindi ko kayang itapon ang lahat. Binitiwan niya ako. Ang mukha niya ay napalitan ng isang emosyon na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Pagkasuklam. Hindi galit, kundi suklam. Kaya pala sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Mas mahalaga sa'yo ang pangalang Alcantara kaysa sa anak natin. Mas mahalaga sa'yo ang perang hindi naman sa'yo kaysa sa katotohanan. Isandro, wag mo na akong tawagin, sabi niya habang dahan-dahang umaatras. Dahil sa gabing ito, kapag lumabas ang resultang yan, wag kang hihingi ng tulong sa akin. Pinili mo ang hawla mo, Mena. Ngayon, matuto kang mamatay sa loob nito. Lumabas siya ng kwarto. Kasabay noon ang pagpasok ng doktor na may hawak na karayom.
habang nararamdaman ko ang tusok ng karayom sa balat ko. Habang nakikita ko ang pagdaloy ng sarili kong dugo patungo sa vial, alam ko na ito na ang huling patak ng kalayaan ko. Pagkatapos nito, wala nang Mena na kilala ko. Mayroon na lang isang babaeng naghihintay ng hatol. Tinatanong ko ang sarili ko ngayon. Bakit nga ba tayo natatakot sa katotohanan? Dahil ba masama ang katotohanan? O dahil masarap lang talagang manirahan sa isang magandang kasinungalingan? Ang cliffhanger? Ang hindi ko alam, habang kinukuhanan ng ako ng dugo, si Isandro ay hindi bumalik sa sasakyan. Naglakad siya patungo sa opisina ni Doña Socorro sa mansyon para hanapin ang isang bagay na magpapabilis sa pagbagsak ko. Sabi nila, ang pinakamahabang oras sa mundo ay hindi ang paghihintay sa Pasko o sa kaarawan mo. Ang pinakamahabang oras ay ang paghihintay sa resultang alam mong tatapos sa buhay mo. 3 araw. 3 araw na parang bawat segundo ay may bumibiyak sa bungo ko. Hindi ako makakain. Bawat amoy ng ulam, parang amoy ng nabubulok na sikreto. Si Donato, lalong naging maalaga. Iyon ang pinakamasakit na parusa, ang makita siyang nagpipintura ng nursery room. Kulay asul na may mga bituin. Habang ako ay nakatayo sa pinto at alam kong bawat hagod ng brush niya ay isang insulto sa katotohanan. Mena, look, sabi niya habang nakangiti. May bahid pa ng pintura ang ilong niya. I want the baby to look up and see the stars. I want him to know that the world is his. Ngumiti ako, pero sa loob ko gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, Donato, itigil mo na yan. Hindi ka ang tatay. Hindi ka ang bituin sa mundong ito. Pero nanatiling tahi ang bibig ko. Nanatiling nakakulong ang katotohanan sa ilalim ng balat ko. At si Isandro ay naging estranghero. Noong hapon bago dumating ang resulta, nakita ko siya sa garahe. Naglilinis siya ng kotse. Pero ang mga galaw niya ay mabilis. Marahas, parang may kung anong galit na gustong kumawala sa mga kamay niya. Isandro, tawag ko sa kanya nang masiguro kong walang nakakakita. Hindi siya tumingin. Hindi siya huminto sa pagkuskos sa gulong. Bakit ka nandito, ma'am? Baka makita ka ng amo mo. Baka madumihan ang mamahalin mong tsinelas. Isandro, please. Huwag kang ganyan. Natatakot na ako. Doon siya huminto. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ako. Ang mga mata niya ay wala ng lungkot. Puro na lang ito talim. Takot? Ngayon ka pa natatakot? 3 araw ka nang natutulog sa tabi ng lalaking niloloko mo. Tapos ngayon ka magsasabi sa akin na natatakot ka. Lumapit siya sa akin, amoy grasa at pawis. May nahanap ako sa opisina ni Doña Socorro, Mena. Alam mo ba kung ano? Ang mga lumang sulat ng tatay ko sa nanay ko nung driver pa siya rito. Tungkol sa kung paano rin siya minaltrato ng mga alkantara. At doon ko na-realize. Ang mga katulad namin, hanggang driver lang talaga sa paningin nyo. Pero itong batang to, hindi ko hahayaang maging driver lang din siya ng mga ilusyon nyo. Anong balak mong gawin? Nanginginig kong tanong. Wala. Hahayaan ko lang na ang tadhana ang gumawa ng paraan para sa akin, sabi niya sabay talikod. Kinagabihan, habang naghahapunan kami, biglang dumating si Doña Socorro. Hindi siya nakasuot ng pambahay. Nakabihis siya, parang galing sa isang importante at formal na lakad. Sa kamay niya, may hawak siyang isang malaking brown envelope. Ang tunog ng paglapag niya ng envelope sa lamesa ay parang tunog ng hatol sa korte. Pak, Mama, ano yan? Tanong ni Donato. Sabay lapag ng kutsara at tinidor. Tumingin sa akin si Doña Socorro. Iyong tingin na parang nakikita niya ang bawat dumi sa kaluluwa ko.
Ang resulta, Donato. Ang genetic screening na sinabi ko sa'yo. Ang bilis naman yata, sabi ni Donato. Abot tenga ang ngiti. Honey, tingnan natin. Sigurado ako, 100% Alcantara ang batang yan. Akma niyang kukunin ang envelope, pero pinigilan siya ng kamay ni Doña Socorro. Sandali, Donato. Bago mo buksan yan, gusto ko munang tanungin ang asawa mo. Hinarap ako ni Doña Socorro. Mena, may gusto ka bang sabihin sa amin? Ngayon na, bago pa mabasa ng anak ko ang nakasulat dito. Isang huling pagkakataon para maging totoo ka. Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ko. Ang paningin ko ay nagdidilim. Tumingin ako kay Donato. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito, pero nandoon pa rin ang tiwala. Tumingin ako sa pinto ng dining room. Doon sa anino ng hallway, nakita ko si Isandro. Nakatayo siya, nakatiklop ang mga braso, naghihintay kung sasabog na ba ang bomba. Mena, ano bang sinasabi ni Mama? Tanong ni Donato. May problema ba? Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin ang totoo. Pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay, wala. Wala akong dapat sabihin, Ma. Ganun ba? Sabi ni Doña Socorro. Binitiwan niya ang envelope. Sige, Donato, buksan mo. Basahin mo ang katotohanang pilit nilang itinago sa ilalim ng bubong na to. Dahan-dahang binuksan ni Donato ang envelope. Naririnig ko ang pagkapunit ng papel. Iyong tunog na yon. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin sa mga panaginip ko. Inilabas niya ang papel. Binasa niya ang bawat linya. Tahimik. Sobrang tahimik na kahit ang paghinga ko ay parang sigaw. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan ako ni Donato. Pero hindi ito yung Donato na kilala ko. Ang mga mata niya ay walang emosyon. Walang galit. Walang lungkot. Parang bigla siyang naging estatwa na gawa sa yelo. Donato? Anong sabi? Tanong ni Doña Socorro. Halatang excited sa tagumpay niya. Hindi sumagot si Donato. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang baso ng wine at bigla itong ibinato sa pader sa likuran ko. Basag. Donato! Sigaw ko. No! Sigaw ni Donato. Iyong boses niya ay galing sa kailaliman ng impyerno. Sino ang ama, Mena? Dahil nakasulat dito na hindi ako ang tatay. Nabaog ako. Matagal na akong baog at alam ni Mama yon. Pero bakit? Sino ang kinalantari mo? Nanginginig ang buong mundo ko. Napatingin ako kay Doña Socorro. Gulat din siya. Hindi niya alam na baog ang anak niya. Donato, wait. Let me explain. Ino? Ulit ni Donato. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang magkabilang balikat ko at niyanig ako. Sino ang lalaking pumasok sa bahay ko at binaboy ang asawa ko? Doon, sa gitna ng sigawan, pumasok si Isandro sa dining room. Hindi siya takot. Hindi siya nagtatago. Dire-diretso siyang lumakad at tumayo sa harap ni Donato. Ako, sabi ni Isandro. Ang boses niya ay matatag. Ako ang ama, Donato, at hindi siya binaboy. Minahal ko siya sa paraang hindi mo kailanman nagawa. Ang cliffhanger. Ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon ni Donato. Hindi siya sumugod kay Isandro. Sa halip, tumawa siya. Isang tawang nakakabaliw. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinuha ang kutsilyo sa lamesa. Ang tawa ni Donato ay hindi tawang may saya. Iyon ay tunog ng isang taong tuluyan nang nabali sa loob. Para itong basag na bote, matalim, magaspang, at bawat hininga niya ay parang hinihiwa ang katahimikan ng dining room. Baog. Bulong niya habang nakatitig sa kutsilyo.
Ang mga mata niya ay nanlilisik, pero punong-puno ng luha. 7 taon kong sinisi ang sarili ko. 7 taon akong nagtrabaho para maibigay ang lahat sa'yo, Mena. Dahil akala ko, kulang ako bilang lalaki. Akala ko, kaya hindi tayo magkaanak ay dahil sa akin. At tama nga ako. Dahil sa akin nga. Humarap siya kay Isandro. Ang talim ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Pero ikaw na pinakain ko, pinatira ko, itinuring kong pamilya. Pumasok ka sa kama ko, binaboy mo ang asawa ko sa loob ng bahay ko. Hindi ko siya binaboy, sigaw ni Isandro. Humakbang siya palapit, hinarang ang sarili niya sa harap ko. Minahal ko siya, Donato. Minahal ko siya habang ikaw, abala sa mga kumpanya mo, sa mga barkada mo, sa mga lupain mo. Nakalimutan mong tao ang asawa mo, hindi dekorasyon. Donato anak, bitawan mo yan, sigaw ni Doña Socorro. Nanginginig na ang kanyang mga kamay, ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay sumasabit sa kanyang mabilis na paghinga. Hindi niya akalain na ang balak niyang pagpapahiya sa akin ay maglalabas sa pinaka-iniingatang lihim ng anak niya. Mag-usap tayo ng maayos. Palayasin na lang natin sila. Huwag kang gumawa ng krimen. Pero parang walang naririnig si Donato. Ang buong atensyon niya ay kay Isandro. Sa isang iglap, sumugod si Donato. Donato, huwag! Sigaw ko. Nagpambuno ang dalawa. Nagtumbahan ang mga upuan. Ang mamahaling kristal sa lamesa ay nagkalat sa sahig. Naririnig ko ang kalansing ng mga basag na pinggan, ang mabigat na paghinga nila, at ang kalabog ng mga katawan sa pader. Mena, tumakbo ka na. Labas! Sigaw ni Isandro habang pilit na hinahawakan ang kamay ni Donato na may hawak na kutsilyo. Pero hindi ako makagalaw. Ang mga paa ko ay parang nakako sa sahig. Nakita ko ang galit sa mukha ni Donato. Hindi lang ito galit ng isang asawang niloko, kundi galit ng isang lalaking naramdamang ninakawan ng kanyang dangal. Papatayin kita, sigaw ni Donato. Sa sobrang lakas niya, naitulak niya si Isandro sa pader. Ang kutsilyo ay dahan-dahang bumaba patungo sa dibdib ni Isandro. Sir, tama na po. Pumasok si Nympha. Sumisigaw, humihingi ng tulong. Pero huli na, sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ang narinig namin. Hindi galing sa kutsilyo, kundi ang tunog ng katawan ni Donato na biglang bumagsak sa sahig. Nabitawan niya ang kutsilyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Namumutla. Ang mga labi ay unti-unting nagiging kulay asul. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Puno ng pagtataka, sakit, at pagmamahal na nauwi sa poot. Donato, sigaw ni Doña Socorro habang patakbong lumapit sa anak. Anak, anong nangyayari? Inatake sa puso si Donato. Ang tensyon, ang galit, at ang katotohanang hindi niya kinaya ay tuluyang nagpabagsak sa kanya. Nakatayo lang kami ni Isandro, hinihingal, duguan ang mga kamay niya mula sa pagkakasugat sa basag na pinggan. Tumingin ako kay Donato na ngayon ay nangingisay sa sahig. Ang lalaking 7 taon kong nakasama. Ang lalaking nangarap na maging ama. Naghihingalo sa harap ko dahil sa isang kasalanang ako ang nagsimula. Tumawag kayo ng ambulansya! Nympha! Isandro! Sigaw ni Doña Socorro. Tumingin sa akin si Isandro. Mena, kailangan na nating umalis. Ngayon na. Hindi, bulong ko. Hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito. Mena, pag dumating ang pulis, tayo ang ituturo ng nanay niya.
Isasama tayo sa kaso. Isipin mo ang bata. Hinila ako ni Isandro sa braso. Ito na ang pagkakataon nating makalaya. Tumingin ako kay Donato. Pagkatapos ay sa pinto at pagkatapos ay kay Isandro. Ang cliffhanger? Sa labas, narinig namin ang tunog ng wangwang ng pulis. Hindi ambulansya ang tinawagan ni Nympha kanina, kundi ang mga otoridad. At sa mga kamay ni Isandro, nandoon pa rin ang bakas ng dugo mula sa pakikipagbuno kay Donato. Sabi nila, sa bawat maling desisyon, may isang segundo kung saan humihinto ang mundo para bigyan ka ng huling pagkakataong magbago. Pero noong gabing iyon, wala nang hinto, wala nang preno. Ang tanging narinig ko na lang ay ang nakakabinging ingay ng mga sirena ng pulis na humahalo sa boses ni Doña Socorro na isinisigaw ang pangalan ko na parang isang sumpa. Hindi ko malilimutan ang hitsura ni Donato habang inilalabas siya ng mga paramedic. Nakatihaya siya sa stretcher. Puting-puti ang muka at ang mga kamay niya. Yung mga kamay na kanina lang ay nagpipintura ng nursery room. May bahid pa ng asul na pintura sa ilalim ng kanyang mga kuko. Doon ako nadurog. Yung asul na pintura, ang huling ebidensya na nangarap siya. At ang pangarap na yon ang pumatay sa kanya. Sila ang pumatay sa anak ko! Sigaw ni Doña Socorro habang itinuturo kaming dalawa ni Isandro. Ang driver na yan at ang babaeng yan. Pinagtulungan nila ang anak ko. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas sa mga kamay ni Isandro. Hindi siya lumaban. Nakatitig lang siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng isang uri ng pagtanggap na mas masakit pa sa kahit anong parusa. Mena, mag-ingat ka. Bulong niya bago siya tuluyang hinila ng mga pulis palabas ng mansyon. Iyon lang ang huli niyang sinabi. Walang pangako ng pagbabalik. Walang mahal kita. Dahil alam naming pareho na sa gabing iyon, namatay na ang lahat ng posibilidad para sa amin. Naiwan ako sa gitna ng dining room. Ang mansyon na dati ay amoy sampagwita, ngayon ay amoy dugo, basag na kristal at pawis. Lumapit sa akin si Doña Socorro. Hindi siya umiiyak. Ang galit ay nagpatigas sa kanyang muka na parang semento. Lumabas ka sa bahay na to, bulong niya. Hindi sumisigaw. Pero ang bawat salita ay parang talsik ng asido. Huwag mong dadalhin ang kahit anong gamit na binili ng pera ng anak ko. Iwan mo ang singsing mo. Iwan mo ang dangal mo. At ang batang yan sa loob mo. Kung sa tingin mo ay makikinabang ka sa yaman ng mga alkantara, nagkakamali ka. Buburahin ko kayo sa kasaysayan ng pamilyang to. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Naglakad ako palabas ng gate ng mansyon na wala ni isang bag, wala ni isang sentimo. Nakasuot pa rin ako ng maruming blusa na may mantsa ng dugo ni Isandro. Naglakad ako sa ilalim ng ulan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang boses ni Belen. Mena, hindi ito pag-ibig kung kailangan mong sirain ang sarili mo araw-araw. Nakahanap ako ng masisilungan sa isang maliit na hintayan ng bus. Doon, habang nakaupo ako sa malamig na semento, naramdaman ko ang unang sipa ng bata sa loob ng tiyan ko. Isang maliit, mahinang sipa. Napahagulhol ako. Hindi para kay Donato. Hindi para kay Isandro. Kundi para sa batang ito na isisilang sa isang mundong punong-puno ng galit at dumi. Isang bata na ang tanging pamana ay isang kasalanang hindi niya ginawa. Ilang buwan ang lumipas.
Ang balita tungkol sa titandan ko, skandalong Alcantara, ay naging laman ng mga tabloid bago tuluyang nabaon sa limot. Namatay si Donato 3 araw matapos ang gabing iyon. Hindi nakayanan ng puso niya ang lahat. Si Isandro naman ay nakulong ng ilang buwan habang iniimbestigahan ang kaso hanggang sa mapatunayang self-defense ang nangyari at heart attack ang ikinamatay ni Donato. Pero kahit laya na siya, hindi na siya bumalik sa akin. Nahanap ko ang sarili ko rito sa Pampanga. Kasama si Belen, na kahit kailan ay hindi ako iniwan. Nagtayo kami ng isang maliit na TMI, isang patahian. Dito, ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng makina ng pananahi. Takatak, takatak, takatak. Mas mapayapa ito kaysa sa katahimikan ng mansyon. Ngayon, habang pinapanood ko ang anak ko, isang batang lalaki na may mga matang eksaktong katulad ng kay Isandro, naiisip ko, naging sulit ba ang lahat? Minsan, may dumarating na sulat mula sa Maynila. Pera para sa bata. Galing sa isang anonymous na sender. Alam kong kay Isandro yon. Alam kong kahit malayo siya, kahit driver na siya ng mga malalaking truck sa malalayong probinsya, binabantayan niya kami. Pero hindi kami pwedeng magsama. Hindi pa. Dahil ang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng isa pang pag-ibig ay palaging magkakaroon ng lamat. Humarap ako sa salamin. Wala na ang mamahaling perlas. Wala na ang makinis na balat na laging may kolorete. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, kilala ko ang babaeng nakatingin sa akin. Si Mena, isang ina, isang makasalanan, pero isang taong sa wakas ay totoo na sa sarili niya. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. "Huwag kang mag-alala, anak," bulong ko. Dito sa atin, walang pader, walang lihim. Dito, kahit maliit ang bahay natin, hindi ka kailanman magiging anino. Ang huling tanong na iniiwan ko sa inyo, habang nakikinig kayo sa kwento ko sa hating gabing ito, kung kayo ang nasa lugar ko at nalaman niyong ang tanging paraan para maramdaman niyo ang pag-ibig ay ang dumaan sa apoy ng kasalanan, pipiliin niyo bang manatiling malamig sa loob ng gintong hawla? O masusunog kayo para lang makaramdam ng init kahit isang saglit? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Ang alam ko lang, sa bawat tahi ng karayom ko, sinusubukan kong pagdugtungin ang mga piraso ng buhay kong nawasak. At sa bawat paglubog ng araw, nagpapasalamat ako. Dahil kahit paano, malaya na ako.